Sa mundo ng boxing, isang pagkatalo lang minsan ang kailangan para tuluyang mabago ang direksyon ng isang career. At ngayon, habang papalapit ang mainit na bakbakan ni na John Riel Casimero at Luis Nery sa Japan, unti-unti nang lumalakas ang tanong na gumugulo sa maraming Pinoy boxing fans. Paano kung matalo si Casimero? At higit sa lahat, ito na nga ba ang simula ng kanyang pamamaalam sa boxing? June 6, Aichi, Japan. 2 former world champions, 2 knockout artists, at 2 mandirigmang desperadong patunayan na hindi pa sila tapos. Ngunit para kay John Riel Casimero, mas malaki ang nakataya kaysa simpleng panalo o talo. Dahil para sa marami, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa rankings o comeback. Ito ay laban para sa kanyang legacy. Sa loob ng maraming taon, kinilala si Casimero bilang isa sa pinakaastig at pinakadelikadong boksingero ng Pilipinas. Tinawag siyang Angas ng Pinas. Isang fighter na walang inuurungan. Isang mandirigmang kayang magpasabog ng arena sa isang suntok lamang. Ngunit habang tumatagal ang panahon, unti-unti ring napapansin ng ilan ang mga pagbabagong mahirap itago. Sa kanyang mga huling laban, marami ang nagsabing tila hindi na raw ito ang dating Cuadro Alas na kayang magdikta ng laban mula umpisa hanggang dulo. Kapansin-pansin umano ang pagbaba ng kanyang explosiveness, bilis at stamina, lalo na kapag umaabot na sa championship rounds. May mga pagkakataon na sa kalagitnaan pa lamang ng laban ay tila humihina na ang kanyang galaw. Ang dating agresibong pressure fighter, minsan ay napipilitang umatras at magtipid ng enerhiya. At laban sa isang mapanganib na knockout artist, gaya ni Luis Nery, maaaring maging malaking problema iyon. Hindi rin nakaligtas sa usapan ng boxing community ang kasalukuyang setup ng Team Casimero. Ayon sa ilang observers, tila mas maliit na ngayon ang support system sa paligid ng dating 3-division world champion. May ilan pang nagsasabing tila wala ng prominenteng conditioning specialists, nutritionists o iba pang experts sa kanyang training camp. Bagamat walang kumpirmasyon mula mismo sa kampo ni Casimero, may mga haka-hakang dulot ito ng mas limitadong budget, hindi katulad noong hawak pa niya ang world titles at nasa tuktok pa siya ng rankings. Sa mata ng ilang fans, nakakabahala ito, lalo na't ang kaharap niya ngayon ay isang fighter na kilala rin sa pagiging mabangis at walang awa kapag nakakamoy ng kahinaan. At dito lalong naging emosyonal ang usapan. Dahil habang may mga naniniwala pa ring kaya pang gumawa ng milagro ni Casimero, may ilan ding nagsisimulang tanggapin ang posibilidad na maaaring nalalapit na ang huling kabanata ng kanyang boxing journey. Sa social media, muling umingay ang lumang pahayag ni Casimero tungkol sa posibilidad na pasukin nito ang mundo ng showbiz pagkatapos ng boxing. Isang ideyang dating biro lamang para sa marami. Pero ngayon, tila mas seryoso ng pinag-uusapan ng mga netizens. Kung sakaling may opportunity na mag-artista, papayag ka ba? Ayan, pwede na. Ano kaya Okay. papel natin na mag-artista tayo? May ilan pang nagsasabing kung sakaling matalo siya kay Nery, lalo na kung via knockout o dominanteng unanimous decision, mas mabuti na raw sigurong magretiro na ito habang may pangalan pa. At kung tutuusin, ayon sa kanyang mga supporters, swak naman daw sa entertainment industry ang kanyang natural na karisma, confidence at kakaibang personalidad. Hindi rin naman lingid sa publiko na ilang beses nang lumabas si Casimero sa iba't ibang TV programs at online shows. Isa sa mga naging usap-usapan ay ang kanyang paglabas sa programa ni Boss Toyo, kung saan naging komportable siyang humarap sa kamera at nakasama pa ang dating Viva Max actress na si Eva Mendez. Bukod pa rito, ilang beses na rin niyang nabanggit ang ilan sa kanyang showbiz crushes, kabilang sina Ivana Alawi at Lovie Poe, mga artistang agad namang iniisip ng netizens bilang posibleng maging ka-love team niya kung sakaling tuluyan siyang pumasok sa showbiz. Okay. Nung isang araw, nung isang beses na interview din kita, medyo matagal na, alam natin na ang type mo si Lovie po at saka si Ivana Alawi. Sino mas gusto mong maging leading lady sa kanilang dalawa? Si Ivana. Ivana? Ano, gusto mo pa rin ba siya makiss pag nanalo ka? Oo, gusto ko na makiss siya. Sana marinig niya to, sana ma-share na. Okay. Alright, Ivana! May message kay Ivana Alawi? Sige, pare. Hindi, kumari, nakikinig na si Ivana sa'yo ngayon. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Ayun, inahangaan ko siya. At saka yun. Gusto ko maglaba kaming dalawa. Katunayan,
Mismong kapatid at head trainer nito na si Jason ang nagpahiwatig ng tila plano ni Cuadro Alas na pagpasok sa mundo ng pag-aartista. Mukhang mag-artista na si Cuadro Alas, mga boss. Yan na yung abangan ninyo, mga boss. At kung tutuusin, hindi na bago ang ganitong transition. Marami ng dating athletes ang matagumpay na nakalipat sa entertainment industry. Sa Hollywood, nandyan sina Dwayne Johnson, Arnold Schwarzenegger, John Cena at Dave Bautista, mga dating atleta na naging global superstars. Sa Pilipinas naman, matagumpay ring nakapasok sa showbiz sina Benji Paras, Joey Marquez, Jimmy Santos, Richard Gomez, Enchong D, Monsor del Rosario at maging si Manny Pacquiao. Lahat sila ay napatunayang posible ang buhay pagkatapos ng sports. Ngunit sa kabila ng lahat ng usapan tungkol sa retirement at pag-aartista, isang malaking tanong pa rin ang nananatili, handa na nga ba talagang tapusin ni John Riel Casimero ang laban? Dahil sa totoo lang, kilala si Casimero bilang isang fighter na mas lalong nagiging delikado kapag dinidiscount siya ng publiko. At habang marami ang nagdududa sa kanya ngayon, maaring iyon mismo ang maging mitsa para muling ilabas ng Angas ng Pinas ang bersyon ng sarili niyang minsang kinatakutan sa mundo ng boxing. Sa June 6 sa Japan, hindi lang simpleng boxing match ang magaganap. Isa itong gabi na maaaring magdesisyon kung muling babangon si Casimero bilang world-level contender. O kung magsisimula na nga ang bagong yugto ng kanyang buhay, malayo sa boxing ring at mas malapit sa kamera. At kayo, mga kababayan, kung sakaling dumating ang araw na piliin ni Casimero ang showbiz kaysa boxing, sino kaya ang gusto ninyong maging ka-love team niya? At anong klaseng pelikula ang bagay sa isang fighter na minsang kinatakutan sa ibabaw ng ring?